kung alam ko lang umpisa pa lang na voting ang eksena, di sana hindi na ako pumasok, hindi na ako sumali. Hindi naman din namin alam ngayon lang din sinabi yan lahat So, kung alam ko yan, umpisa pa lang, hindi na ako nag-invest. Kasi, malaki na agad yung gastos just to get here. So, with the voting in itself, like, suntok sa buwan. Alam mo yun? Suntok sa buwan. Ilagay niyo yung sarili niyo sa posisyon ko. Lilipad ka ng Thailand, gastos mo pa. Magla-licensing fee, gastos mo. Tapos magpapalipad ka ng maraming team para sa makeup, hair, video mo, gastos mo rin. Syempre, kukunan mo rin sila ng accommodation. Tapos may sweldo sila. Tapos may mga photoshoots ka, gastos mo din. And then everything else na gastos mo. Tapos magbabayad ka pa ng votes. Dapat nasa Pilipino na yun. Wala na sa kamay ng kandidata yun. Ginawa na namin yung part namin Ginawa na namin yung part namin. Kayo naman, di ba? Isa-isa kayong mag-vote. Kasi ano lang ba naman ang 60 pesos kung isang-isa kayong mag-vote? Yung ginastos namin. Paano yun? Hindi na fair kung, di ba, kung kandidata pa yung gagastos sa votes niya. Hindi naman ako si Alexia. Charit. Na sobrang daming pera. Na talagang, parang mayroon siyang money machine. Hindi pong anytime pa-print lang siya ng pera. Hindi na uubos. Meron pa tayong 3 hours para maggalaw ng baso, kaya nasa sa inyo na yan. Tapos pag naligwa ka, magdedemand pa sila na para bang nag-vote. Diba? Tatawagin ka pang unplaced. Nag-vote ka ba para tawagin akong unplaced? Ikaw din naman pinabayaan mo mag-unplaced ako. Nasa kamay mo naman yun. Silang ambag. Like, they're not even voting. They're not even providing clothes. Alam mo yun? Like, ala kayo din. Wala rin kung maka-top 18 ka, bragging rights lang na naka-semis ka So what kung di ka naka-top 18? Sa Pilipinas lang naman super issue na di ka nakapag-top 18 lapagan nga ng pera ngayon Hindi na siya about gilas o ganda. It's sino yung may pinakamalaking itataya. Yan ang mananalo, okay? Ang makakapasok. Ayoko. Ang bakasyon-bakasyon ko pa yun, te. Sa Pilipinas lang issue pag di ka nakapag-top something. Kaya grabe rin yung pressure sa mga Pinay Queens kasi hindi na about them yung laban It's about not disappointing Filipino pageant fans community kasi parang ang taas ng expectations nila with queens that should place when wala naman din talaga silang ambag. Like, they're not even voting. They're not even providing clothes. Alam mo yun? Like, they expect so much from Filipina queens to win, especially for MGI All-Stars maybe. But you're not voting, so why are you demanding that we place when the rank is up to the audience's hand? It's up to also if the candidate wants to invest money for her voting. Paano kung ayaw niya? Paano kung practical siya? Paano kung hindi ko rin naman alam na yun yung kalakaran? At mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong si Imelda Schweigart dito sa kanyang pag-rant sa MGI All-Stars. At inyo namang narinig yung kanyang sinabi na sana kung nalaman niya lang na merong mga pabotohan dito sa MGI All-Star ay sana hindi na lang siya nag-join dito sa nasabing beauty pageant competition. So medyo malaki-laki rin mga kapolitika yung ginastos dito ni Imelda sa MGI All-Star kasi in the first place pag pumunta ka dun yung registration fee pa lang is nasa $5,000 or kulang-kulang 300k. So medyo malaki-laki din at malaki rin yung kanyang nagastos dito sa nasabing beauty pageant competition. So nagsisisi ngayon itong si Imelda kung bakit pa siya sumali dito sa MGI All-Stars. Napagastos pa siya at hindi man lang siya napasama dito sa top 18. Pero ito rin po ay isang exposure kasi nga pag dito ka sa international stage, of course ay marami ang magsusubaybay sa iyo at dito sa 5 nating candidate sa MGI All-Star ay for sure mga kapolitika nagkaroon rin sila ng exposure sa ibang mga pageant supporters para makilala at sumikat sila. So hindi rin naman natin matatawag na irrelevant or walang saysay itong pagsali nila dito kasi napaparami yung kanilang mga supporters, yung kanilang mga followers dito sa social media. So this is also a form of investment kasi pag sa social media is kumikita rin naman sila
So marami yung kanilang mga mga supporters na kung saan is magsusubaybay sa kanila. Liban na lang siguro dito kay Alexia Nunez na kung saan ang sinasabi is marami di umanong pera at mayaman yung itong si Alexia Nunez. At in fact ay marami itong kaibigan mga kapolitika ng mga abogado kung kaya nagbagsak rin siya ng boto doon sa World's Choice Award or People's Choice Award. So apparently is hindi rin siya nakarga sa top 18, pero ito kasi is parang experience na lang din ito kasi nga sabi ni Catriona Gray, manalo or matalo ang pinaka-importante dito is nag-enjoy ka at yung karanasan na sumali ka dito sa nasabing beauty pageant competition. So I believe yun ang pinaka-importante kasi pag aim mo lang talaga is yung corona or ikaw yung maging winner, ay only 1% yung chance mo na manalo. Okay, so take it from Catriona Gray na ang importante dito ay ma-enjoy mo at yung experience mo mga kapolitika. Pero dito sa naging karanasan ni Imelda Schweigart ay parang tila ba laging negatibo itong si Imelda mga kapolitika. Parang laging galit at maraming nakakaaway. So tayo is nakaintindi lang sa kanya. Ganito talaga ang pagkatao ni Imelda. So dito sa sinabi ni Imelda, nagsisi siya na sumali siya dito sa MGI All-Stars, ay siguro opinion niya lang ito mga kapolitika kasi hindi maganda yung kanyang naging karanasan. At the same time, pareho din naman yung kanyang comment doon sa Miss Universe Philippines. Lagi na lang siyang may issue. So talagang nasa kanya, masasabi natin na kay Imelda yung problema. Okay, at sana ay magbago na siya mga kapolitika mo, especially doon sa pagpapakalat niya ng fake news na di umano ay nag-walk out doon matapos na hindi matawag sa top 18. Only to find out na hindi pala nag-walk out mga kapolitika, kundi nasa food court lang yung tinutukoy niya na di umano ay nag-walk out. So nagpapakalat ng mga maling impormasyon itong si Imelda at sana ay magbago na siya kung sasali pa siya sa mga susunod na beauty pageant competition. So nag-react tuloy yung isa sa mga candidate natin na nasa food court lang siya mga kapolitika at hindi siya nag-walk out. Okay? So yun ang aking masabi at pag-reaction dito kay Imelda Schweigart. So tayo na lang po ang umintindi sa kanya mga kapolitika dahil ganito talaga ang kanyang pagkatao. Halos lahat ng mga beauty pageant na kanyang sinalihan ay meron talaga siyang issue at mga kontrobersiya. So ano po ang inyong masasabi dito? Nagsisi umano itong si Imelda na sumali siya dito sa MGI All-Stars. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.